Kaloka Itech, tarpaulin ni Kim Chiu sa Julie's Bake Shop, Quezon Bukidnon, binakbak. Kaloka na talaga ang mga balita ngayon dahil lang sa naging script at spells ni Kim Chiu na deserve sa It's Showtime ay umani ng samot-saring reaction at until now ay trending ang dalaga. Marami kasi ang die-hard Duterte supporters ni Tatay Digong or dating President Rodrigo Duterte ang nagalit sa dalaga na sinasabing pinatatamaan daw ng dalaga ang dating Pangulo, kung saan isang fan nga ang nagpakalat ng maling impormasyon. Kaya naman nabash ng todo si Kimi na kung tutuusin ay wala namang kinalaman sa dating Pangulo ang ginawa niya, kundi ginawa lang niya ang trabaho niya at binasang script na hindi lang naman si Kimi ang nagsabi at nagbasa ng salitang deserve. Dahil ang kanyang mga co-host na sina Bong Navarro at Karil ay may mga binasa rin na may deserve na nakalagay. Pero ang ibinash ng todo ngayon ay ang multimedia idol. Samantala, humingi ng sorry ang taong nagpakalat ng fake news na ito na nagngangalang Wilson Mapa Taginile Jr. kung saan sinabi niyang inaasar lang daw siya ng asawa niya at akala daw niya ay pinariringgan ni Kim sa Tatay Digong at sinabi niya pang sorry. Buti di daw nagalit si Ma'am Kim Chiu. Kahit pa humingi na siya ng tawad kay Kim, the damage has been done at ngayon nga ay lumala pa kung saan may mga nagbahagi ng larawan sa Quezon Bukidnon na binabakbak ang tarpaulin ni Kim Chiu sa Julie's Bake Shop kung saan siya ang nag-i-endorso nito. Marami namang Kim Pao fans ang galit na galit at nagingit-ngit sa makikitid daw na utak ng ibang netizens. Kung saan sa naturang larawan ay may caption pa na "Cause you deserve. Ayon naman sa solid Kim Pao fans, siguro dapat nang gumawa ng action ang team ni Kimi. Simulan siguro doon sa pagpakalat ng fake news, idemanda at mag-public apology para makatikim. Check mo po account nung Wilson na yan. Nagbabalak pa talagang pumunta ng Showtime kasi idol niya raw si Vice at Kim. Hindi sila kawalan. Maraming endorsement si Kimi. Hindi lang sila. Huwag po tayong mag-conclude agad para na rin po tayong tulad nila na paniwala sa fake news. Ito ang mga totoong bangag na mga tao. Nakakaawa. Sila kasi naniniwala sila sa naririnig kahit fake news. Kaya nga madali ding ma-scam kasi agad-agad naniniwala. Walang kwenta ang cellphone na mga yan kasi hindi gumagamit. Cellphone na lang inilalagay. Huwag sa utak kasi wala talaga sila noon. Grabe naman, parang laki-laki ng kasalanan ni Kim Chiu sa inyo. Sana, bago maniwala sa fake news, sana manood muna kayo ng maayos. Grabe talaga ang mga nagagawa ng mga fake news. Magulo na po ang mundong ibabaw. Sana po, wag na kayong dumagdag pa. Ipag-pray na lang natin ang Pilipinas. Wala na yan mga me. Hindi nila alam ang tama sa mali. Baka kahit Panginoon, wala na yan sa kanila. Wala silang takot sa Panginoon. Nakakaawa naman ang mga taong yan. Utak talangka. Hay, go lang Kim Pao. Huwag pa-apekto sa mga taong ganyan. Di kawalan si Julie's kay Kimi. Baka sila ang mawala ng income. Sampulan nyo kung sino ang nag-umpisa ng video na to, admin. Kumakalat na siya. O diba? Kaloka na talaga. At pati ba naman ang Julie's Bake Shop ay nakikiride on kung saan tinatanggal nga ang tarpaulin ni Kimi sa Bukidnon, Quezon. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.